Mas gimpakusugpahan lokal nga panggobyernohan hanggiwan ang programa hini ha solid waste management ha ilarom hanggiwan resource ecocycling and extraction network o an green facility. Ngani kumo pangandaman hanati kaharani nga pag-abrihan sabi nga pasilidad nagbuhat hin initial testing han mga panguna nga mga higamit nga maghihindaho nga partihan operasyon han pasilidad. Ginbuhat and testing mahuman nga magkaabot ang una nga batch ng mga ekipahe. Lakipan mga gimpailaruman testing amo ang power generator, baler, multipurpose shredder, glass crusher o pulverizer, concrete mixer, eco brick maker ngan ang conveyor belt nga ginlalauman nga magiging dako nga parte han operasyon na. Didahan sabi nga testing ang mga glass ng plastic bottles in proseso gamit han mga ekipahe nga nakapag-producer hira hin eco bricks. Gimalasumat ni Mr. Taiko Mabansag, OIC han Municipal Environment and Natural Resources Office nga ang pag-abrihan green facility indako nga pitad nga magdudurot hindako nga pagbabag-o didahan solid waste management hanbong tuhanggiwan agud makapag-establisar hinusa nga circular economy. Iwasan na natin itong open dump sites. Kapag kaya na ang aton bungto is we still don't have a final waste disposal facility, pero pinaagi hining nga green facility ang mga basura nga han kinadaan nga pamaagi itinatambak tala yan na pwede na naton ma-classify, ma-segregated na hiya and then mabibail naton. So dire na hiya open nga natambak la hiya, medyo organized na hiya ito natin pag-manage itong basura and madako ito natin capacity to recover ang mga recyclables and magiging closer kita to fully complying ito natin RA 9003. Pinaagihan green facility ang dati nga basura la pagkitaan may himo ini nga usa nga produkto nga dako an maibubulig para han pag-iban han kadamuon han mga basura nga gindadara ha disposal area kundiin tikang nga basura magiging usa ini nga mapulsano na nga materyales o produkto. From waste to value, it's like ang kadaan natin nga practice. Ang basura, bulto, gintatambak ka dump site. May na re-recover pero at a minimal rate lang yan. Pag kaya na, kung fully operationalized na natin green facility, marirecover natin ang aluminum cans, PET bottles, and then ang mga basura nga hanuna waray nagudgamit like ang glass bottles and cellophane, nagudgamit ang mga sachet, pwede natin yan na-proseso and hibuon nga mga butang nga dako itong value. For example, pwede kita mag-himo eco bricks and then an aton plastic chairs and Sumalapahan menro nga dako ang magiging papelhan kada residente para maging malinang puson ini nga programa tungod nga dinhi hagiwan ang pinakadamo nga gintitikangan ng basura amo ang households kundiin ira gintagan hindoon nga bisan pa man kun kadiano kaupay iton mga programa han gobyerno kun waray kooperasyon han publiko diri ini magiging na epektibo. Ita ato population han last 2024 nga census ng PSA inabot ko 52,000 plus. Itong pag-calculate itong DNR, kada kuno sa katawo nakakahimuhin 0.3 kilos nga basura. So if we multiply that, it giwa nakakahimuhin 20 plus tons. So that's 20,000 kilos of basura kada adlaw. So kung panimalay pala maupay na itong pag-treat itong basura, sakto na itong pag-segregate, pag-abot na diha processing area, eco park, mas madali na itong proseso ang basura.
Salit ginaaghatan LGU Giwan pinaagihan menro ngan Municipal General Services Office ang mga panimalay, establishmento, institusyon ngan barangay local government units nga padayon magsunod ngan magbuhat hanira mahugot nga ginpapatuman nga no segregation, no collection policy. Sumalapahan menro nga ansak mga waste segregation ang susi para hinmas epesyente nga pagproseso han recyclable materials. Ang nasabi nga programa ing kapartehan pagpatuman han Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nga usahan mga ginsusulong ni Giwan Municipal Mayor Analiza Gonzalez Juan at epesyente nga pag-implementar han solid waste management, mapahiluag pa ang resource recovery nga hinay-hinay nga matuldukan ang paggamit han open dump site hanasabi nga bungto ngan makapag-establisar hinusa nga circular economy. Tikang duni hagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.